Nagkalaglagan na ang mga individual na sangkot sa malawakang korupsyon sa bansa. Ito ang sinabi ng dating kalihim ng Department of National Defense na si Norberto Gonzales. Kaugnay ng mga naging pahayag ni na-resigned Congressman Zaldico at dating House Speaker Martin Romualdez. Si Almar Forzuelo magbabalita. Nagkalaglagan na. Ganito inilarawan ni former Defense Secretary Norberto Gonzales ang kasalukuyang nangyayari ngayon sa Marcos Jr. Administration, lalo na sa paglantad ni na former Speaker Martin Romualdez at resigned Congressman Zaldico. Kung matatandaan, sa serye ng mga video ni Zaldico, sinabi niyang instrumento lamang siya sa mga nangyaring nakawan. Iginiit din niya na ang umano'y nasa likod ng mga anomalya ay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at noy Speaker Romualdez. Si Romualdez naman itinanggi na siya ang utak ng korupsyon at itinuro ang Executive Department bilang nasa likod ng anomalya sa flood control. Diba? Itinuro si Bongbong, Executive Department. Bobo na lang. Well, tanga rin kasi ito si Romualdez. Putang ina nito. Sabi ko nga sa inyo, sa sobrang sinungaling nito, si Pinocchio, yung ilong ang humahaba. Ito, yung tenga lumalaki. Dati maliit man lang tenga niyan. Mga ganito lang, mga half inch lang. Pero sa sobrang magnanakaw at saka sinungaling nito, putang ina yung tenga niya, laki-laki na. Ganyan kademonyo yan eh. Pwede mo naman nasabihin si Bongbong Marcos eh. Nagbitaw ka na ng mga pangalan dyan. Hindi mo pa sinabi yung pinsa mo, tarantado ka. Alam naman namin na palabas nyo lang to pareho eh. Oh, di ba? Mga hayop kayo eh. Tingnan mo, may depensa kagad ang Malacanang tungkol doon sa sinasabi niyang executive. Hindi lang naman si Bongbong executive. Yung Department of, yung DBM nag-re-release ng pera nang hindi alam ng presidente. Pero sa sobrang traidor nito ni Bongbong, walang pamilya yan. Putsang ina para mailigtas niya ang sarili niya. Pati pinsan niyan, ilalaglag niyan. Ito na nangyayari ngayon, nagtatakutan na sila. Nagtatakutan lang naman tong dalawa na to, ginagamit pa yung social media at ang mainstream media para lang magtakutan sila eh. Oh. Binabalita pa ba ito? Did mainstream media even tried looking for Martin Romualdez? Nakita mo ba na ang ABS-CBN, TV5, ang GMA7, hinanting ito si Romualdez para makausap? Ma-interview? Hindi nga natin alam kung si Martin Romualdez sa Pilipinas pa. Did anyone or anybody from these networks, mainstream media, nag-float ng idea na nasan kaya si Martin Romualdez? Kasi tingnan ninyo yung kortina na parang blue screen yan eh. Pagka gagawa ka ng mga AI, yan ang gagamitin mo. Kaya ng mga background, katulad dito, background ko, yan, kulay green na kortina lang yan. Pero kita mo, nagkaroon niya ng mga kung ano-ano mga nakalagay dyan. Hindi ba nila tinatanong, nasan ito si Romualdez? Saan ginawa ni Romualdez itong video na to? Bakit wala ng follow-up? Bakit hindi natin huntingin si Romualdez para interviewin siya patungkol dito sa interview na ito o sa vlog na ito? Bakit hindi ginagawa ng mainstream media? Kasi palabas lang nila yan. Pautot lang nila yan. Para ang tao, mayroon na naman bagong pag-uusapan ng tao. Pero napag-uusapan pa yung 18 Marines, yung sinasabi ng 18 Marines. Katulad dito, sinabi niya dito na marami akong alam. Marami ka palang alam eh. Bakit hindi pilitin ng mainstream media, ng Senado, ng Kongreso, na kung ano yung nalalaman mo ilabas? Marami ka palang nalalaman. Di maggagawa tayo ng inquiry, tapos imbitahan ka namin, sabihin mo lahat ng nalalaman mo. Bakit hindi nyo pinipilit na sabihin niya yung mga nalalaman niya? That is because moro-moro lang nila yan. Palabas lang nila yan. Puros mga kagaguhan lang nila yan. Ililigtas lang nila yung mga sarili nila. Or sinasabi niya lang sa principal na si Bongbong Marcos na, ingat ka, dami akong alam sa'yo. Kaya ngayon, ito si Bongbong Marcos, hindi niya ipupursu. Ngayon, ito si Martin Romualdez. Pero Martin, wag kang magpapakasiguro. Bakit? Demonyo yung pinsan mo. Alam mo yan. Pinalibing ni Pangulong Duterte yung tatay niya. Ilang dekada na nandoon yun sa Frigidaire sa Ilocos. Ginawa na nga yun. Pinagkakitaan na nga yun. Para masilip lang yung labi ng pinakamagnanakaw na presidente sa buong mundo. Sabi ko nga sa'yo, ingat ka, si Pangulong Duterte nga ipinatapon yan sa ibang bansa eh. Kahit na pinalibing yung tatay niya, walang utang na loob niya. Si Inday Sara nga, ginaganyan eh. Kahit na nakatulong para maging presidente siya, ikaw pa kaya? Kaya nga, di ba, binanggit ni dating Speaker Romualdez, kung huwag niyo akong gagawin scapegoat, kung lulubog ako, tatakayin ko kayo lahat. Nagkakaganyan na ang mga sinasabi eh. Mangyayari yan. Kasi lalo na, kitang-kita mo na ikaw ang gagawin scapegoat. Si Zaldico, ganoon din ang sinasabi eh. Huwag niyo akong pagbunto na ng lahat ng sisi. Hindi lang naman ako to eh. Sa eksklusibong panayam ng SMNI News kay Gonzales, sinabi nito na nagtataka siya sa mabagal na usad ng investigasyon. Hanggang ngayon, wala pa umanong malalaking pangalan ang inilalantad sa publiko at tila inililihis pa ang usapan. Ang Pangulo palagay ko, pinaka-importante sa kanya, hindi baling makulong yung mga kamag-anak niya, kaibigan niya, hindi baling makulong yung mga yan. Huwag lang siya. Kaya Ganun yan, Martin Romualdez at saka si Bongbong Marcos, ganun kasatanas yan. Kahit nanay niyan, wag lang siya. Ganyan ang adik. Ganyan ang mga adik, mga bossing. Maniwala ka, hindi ko sinasabing adik sila, pero ugaling adik yan ganyan. Yung kahit lola, re-raping yan.
Para lang yung kanyang yung kanyang trip mairaos niya. Ganun yun. Kahit lola, kahit sanggol, kahit bata, ang adik ganun mga boss ha. Walang yan, walang kaluluwa yan, walang puso yan, walang utak yan. Ang nagpapatakbo sa utak niyan, hallucinations at droga. Oo, nanakawan yan pati nanay niya, asawa niyan, gugulpihin niya, mga anak niyan, papatayin niya. Ganyan ang trabaho ng mga adik, walang matinong desisyon yan dahil adik. Hindi ko sinasabing adik sila ha. Mukhang inililihis niya ang mga discussions. No? Sa kabila nito, sinabi ng dating opisyal na positibo pa rin na nananatiling mapagmatsyag ang publiko at nakatutok sa mga pangyayari. Maganda ngayon pa lang, nakikita na natin ang katotohanan. Sino magnanakaw? Sinong namumuno sa pagdanakaw? Nakikita na natin yan eh. Hindi, dinidribble-dribble tayo ng mga, kunyari, nag-i-investigate o nag-i-hearing-hearing. Wala naman nangyayari, di ba? Pero pagdating ng panahon, taong bayan ang huhusga dyan. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal Almar Oh, Forsuado. ayan. Ito pa isang balita ha. Pasok. May nagdiin ulit kay Pangulong Bongbong Marcos sa issue ng korupsyon sa flood control. Ayan, Solid North. Solids North. Ay, Solid North, si Chavit Singson. Ang laki ng naitulong kay Bongbong Marcos. Anong nangyari kay Chavit? Putyang ina, pinapakulong pa siya. Ganyang kademonyo yan si Bongbong. Hindi lang yan bobo, hindi lang yan tanga. Sabi ko nga sa inyo, bakit nyo sasabihin bobo si Marcos? Ang galing-galing nga niyang gumawa ng krimen. Magaling nga lang siya sa kalokohan. Oo, bobo yan sa paggawa ng kabutihan sa kapwa. Bobo yan sa pagiging presidente. Kasi ano ba trabaho ng presidente? Maging ama ka ng Pilipinas. Solusyonan mo lahat ng problema. Bigay mo lahat ng, tugunan mo lahat ng mga pangangailangan ng iyong constituents. Palaguin mo ang ekonomiya. Alisin mo ang alisin mo ang korupsyon. Alisin mo ang krimen. O maging maayos yung bayang Pilipinas. Yun ang trabaho ng isang presidente. Bobo siya dun. Bobo, pero napakatalino nito pagdating sa paggawa ng kasalanan. Pagdating sa kahayupan, kademonyohan, katarantaduhan, puta, sabi ko nga sa inyo, sa lahat ng scholar ni Lucifer, sa lahat ng scholar ng University of Inferno, o Impierno University, IU. Ito si Bongbong Marcos ang pinakamagaling nilang naging alumni. Putang ina, nag-OJT ito. Nag-OJT ito sa impyerno mismo. Lumaki ito sa kanan ni Lucifer. Di ba meron yung nasa kanan ng ama? Ito ang kanan ng ama nito si Lucifer. Ganyang kasama itong tao na ito, mga bossing. Pagdating sa katarantaduhan, numero 1, sobrang talino niya, mas magaling pa kay Einstein yan. Siya na ang pinakamagaling na kriminal sa buong mundo. Para sa akin hindi ko alam para sa inyo. Opinion ko lang to freedom of expression. Kasi hindi ako masaya talaga sa pamumuno nitong Judas na ito. Puro katarantaduhan ang ginawa sa bayang Pilipinas nito. Walang mabuting nangyari sa bayang Pilipinas dahil sa Judas na ito. Ayan, mga bossing. Walang hiya kayo. Ganyan yan si Bongbong Marcos. Kung sino ito sa report ni MJ Mondiha. Nawala na raw ng pag-asa si former Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson na makatestigo pa sa Senado para isiwalat ang mga nalalaman sa anomalya sa flood control projects sa ilalim ng Marcos Jr. government. Kaya sa isang press conference ay rekta na sa taong bayan ang kanyang pagbubunyag sa kung sino ang umunoy mastermind sa anomalya. Nagsalita si Saldico kinasuhan. Ngayon, nagsalita na nakakahalata na dahil tinuturo lahat ng mastermind si Speaker Martin Romualdez. Nagsalita. Sinabi niya yung mga tao, Public Works and Highways, and Executive ang involved yan. Ibig sabihin, BBM ang involved yan. So, from the very beginning, sinasabi ko lang, siya mastermind. Sinabi niya, Nagko-corroborate talaga yung mga iskandalo na lumulutang sa sarili niya at yung mga whistleblower, itong mga whistleblower na ito, itong mga nagmamanifesto na ito patungkol sa pagnanakaw ng magpinsang Romualdez. Lahat yan lumalabas na nagko-connect eh. Bakit wala pa investigasyon? Ba't nakalaya pa? Ba't hindi pa nakakulong ang mga yan? Walang hiya kayo. Hayop talaga kayo. liwanag. Ang executive, BBM. Kamakailan, ang Executive Department ay itinuro ni former Speaker Romualdez bilang nasa likod raw ng kickbacks sa flood control. Binanggit rin ng dating Speaker na isisiwalat pa nito ang mga nalalaman at hindi I will not go quietly and I will not go alone. That's an admission of guilt. Admission of guilt yan. Inamin na dito ni Romualdez na siya ang may kasalanan at hindi ako mag-isa. At hindi ako mawawala mag-isa. Isasama ko kayo. So, ano pang ginagawa ng gobyerno? Bakit hindi pa ikulong to? Meron pang bali-balita May chismis na yung pag-freeze daw sa asset nito 1 buwan lang. Hindi ko alam kung totoo yan.
Pero narinig ko lang. Kasi nga, palabas lang nila na kunyari pati yung pinsan, walang makakatakas, pati pinsan. Madadali dito. Kaya nga si Bong Revilla nakakulong. Wala kaming kakakampi dito pagkasangkot. May mga ganun sila. Pero maniwala ka sa hindi, palabas lang nila to. Tanong mo si Zaldico, yung pagkakahuli kunyari kay Zaldico, ano na yun? Babala na yun sa kanya para hindi na siya magsalita ng magsalita. Oh, itong ginagawa ni Romualdez, sindikato yung dalawa na yan. Yung sindikato na yan, silang dalawa ang pinuno ng sindikato na yan. Mga miyembro nila sa ibaba. Oo, ipinagkakanununan nila. Pero itong dalawang ito, wala na wala yan. Dito pa lang, inamin niya na eh. Sabi ko nga bakit hindi pa natin, durugin yan? Ba't hindi pa natin i-pursue? Even the media, bakit hindi nila mag-set ng interview dito kay Romualdez? Nagbalita lang sila ng konti, tapos pinalitan na nila ng balita. Pero pag tungkol sa impeachment, maya-maya. Pag tungkol sa impeachment na wala namang kakwenta-kwenta, pa ulit-ulit lang naman yung kanilang ibinibintang kay Inday Sara, wala naman. Mayat maya si Ridon maya-maya. Samantalang ito si Romualdez, napaka-importante nung binitawan niya rito mga salita. Hindi na ibinabalita. SMNI na lang nagbabalita oh. Ayan oh, SMNI na lang ang may balita tungkol dito. Alam nyo, magpasalamat tayo may SMNI. Dahil kung walang SMNI, wala na tayong mga balitang matino na makukuha dito sa hayop ng mga mainstream na ito. Tahimik o babagsak ng mag-isa. At presidente, bakit di nagsasalita? So ibig sabihin, nag-aregluhan na, nagtakutan lang. Dahil lalaglag nila si Martin, kung ilang lang niya, sasabihin niya mastermind. May nakikita namang pattern ng negosyanteng si Singson laban sa mga nagsasalita sa pamahalaan at wala raw sinasanto kahit pa yung mga pinakamalalapit na kaalyado ng Pangulo. Ginamit lang si Zaldico at si Martin Romualdez. Nag-uusap yung magpinsan. Ngayon, nahalata nyo, Ombudsman, DOJ, kinakasuhan kagad yung mga nagsasabi totoo. Nauna ng pinabulaan na ng Malacanang ang pagtuturo noon ni Zaldico kay PBBM bilang umano'y mastermind sa flood control kickbacks. Saan ni Yuse Claire Castro, si PBBM pa nga ang kauna-unahang Pangulo sa kasaysayan na nagpasimula. Oh, si PBBM ang kauna-unahang Pangulo na fake news peddler. Kasama ka. O kita ninyo, pahiyang-pahiya sila nung nakaraan. Oh, hindi na nakakapag press con. Ang ina, may hiya din pala. Oh, wala munang press con si ate. Siguro pinag-iisipan nila, putang ina, liability to, hindi to asset. Oo, sa Ano to, putya, malas to si Claire Castro. Lalo tayo nabibisto dahil sa ulol na ito. Oh, pero kita mo, tama naman yung sinasabi ni ni Chavit dito eh. Ang daming mga akusasyon kay Bongbong. May akusasyon si Zaldico, may akusasyon si Romualdez. May akusasyon yung 18 Marines, may akusasyon yung kung sino-sino. Sumasagot ang presidente? Hindi. Walang paki yung presidente. Meron siyang Claire Castro nasasagot para sa kanya. Walang hiya ito eh. Kasi napakalalaking mga issue yan. Hindi nyo dapat yan sinasagot ng mga kaso. Hindi dapat nyo i-weaponize ang NBI, DOJ, para magsampa ng kaso sa mga tao na humihingi lang naman ng accountability kay Bongbong Marcos. Hindi ba? Hindi na nga ninyo in-impeach, hindi na nga pinansin ng Congress yung impeachment na sinasampa sa kanya. Hindi naman sumasagot ang presidente. As in, wala siyang sagot. Kasi si Pangulong Duterte, may sagot. Tingnan ninyo. Sino ang nagpe-press con? Lagi si Claire Castro. Si Bongbong Marcos nagpe-press con, nagpapa-interview. Hindi. Natatakot na rin silang paharapin si Bongbong Marcos kasi nga uutal-utal yan eh. Magkakamali at magkakamali yan kasi wala na nga sa matinong pag-iisip yan. Kayo talaga kayo ba mga media? Ma'am Claire Castro, bakit hindi na namin nakikita si Bongbong? But every other quarter na lang siya nagpapa-interview? Bukod sa inyo, kayo nga ang spokesperson, pero mas maganda pa rin na nagsasalita ang presidente. May time mag-vlog, may time gumala, pero walang time para i-address mga issue ng pamahalaan. June pa lang, alam mo na itong mga mainstream media na to, mga mga kasapakat eh. Ng malawakang investigasyon sa mga proyekto sa ilalim ng sarili niyang administrasyon. Ayon sa kanya, hindi maglalakas loob ang presidente na ipag-utos ang probe kung mayroon siyang itinatagong mali. Ulul! Ikaw ang nagbuo nung mag-iimbestiga. Ibig sabihin, ikaw ang amo nung nag-iimbestiga. Alam nga na maimbestigahan ka nung mga taong inilagay mo doon sa posisyon. Bobo ka ba? Di ba? Ako nagpatayo ako ng bahay. Ako ang pumili ng kontraktor. Ako ang pumili ng engineer, ng arkitekto, ng mga construction worker. Ako pumili ng materyales. Ako din ang pumili ng design. Kung anong gagawin sa bahay na yun. Huwag mong sabihin na wala akong kinalaman doon. Alam nga naman, hindi ako sundin ng mga arkitekto, engineer at ng mga construction worker doon. Siyempre, kung ano yung gusto ko, yun ang susundin nila. Ako nagbuo nun eh. Ako nagpondo eh. Tanga ka ba? Utangin na yan. Buti sana kung ang nagbuo si Inday Sara ng isang fact-finding commission, ang ICI, at iimbestigahan ang Tapos, yung binuo ni Inday Sara, sinabi na walang kinalaman si Bongbong Marcos dito after months of deliberation, investigation, wala siyang kinalaman. Maintindihan ko.
Pero kung putang ina, si Bongbong ang nagbuo, tapos ikiklear siya nung komite na binuo niya, maniniwala ka ron? Tanga ka pag naniwala ka. Kasi bobo mo si Bongbong pag naniwala ka. Gawain. Naniniwala naman si Singson na kaya hindi siya padadaluhin sa investigasyon sa Senado ay dahil sa ididiin niya doon ang Pangulo sa anomalya. Hinamon naman ito ang ombudsman na kasuhan si Romualdez. Inahamon ko sila na sagutin nila ito. Bakit hindi nila sagutin yung mga sinasabi ni Martin Romualdez na involved ang executive? Executive, si BBM yun eh. Bakit hindi nila sagutin? Bakit hindi tuloy na kasuhan? So nagsisinungaling yung ombudsman kung hindi niya kasuhan si Martin Romualdez. Sa ngayon ay wala pang latest na sagot ang Malacanang sa mga pahayag ni Singson. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondeja, SMNI News.